Good morning. Happy Sunday po. So, kayo po ba ay gising na? So, gumising na po kayo at magbulay-bulay sa ating Diyos. So, dapat po ay patuloy-tuloy po tayo na lumalapit sa Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. So, kadalasan po ang tao kapag sagana ang buhay ay nakakalimutan ng Diyos. Hindi siya consistent sa pagtawag sa ating Panginoon. At kapag dumarating yung matinding problema, kapag wala na siyang lalapitan, saka pa lang po siya lalapit na po. So, ang ninanais ng Diyos na gaya tayo ng bata na laging lumalapit sa magulang kapag nangangailangan, no? Kapag kailangan niyang kumain ay ang magulang hinahanap. So, gaya po ng bata ang hinahanap ng Diyos. Pero tayong mga tao, kapag wala na po tayong malalapitan, saka lamang po tayo lumalapit at dumudulog. At nang nakakalungkot, pagkatapos na maging sagana na uli ang ating buhay, ay hindi na rin natin naaalala ang Diyos. So, yun po yung nagiging problema. So, ang hinahanap ng Diyos na pananampalataya ay yung tuloy-tuloy, anuman ang mangyari, may, whether you're sagana ka man or hindi, ay dapat lumalapit ka sa Diyos. Yan po yun. So, kaya nga po, ang sabi nga po sa Matthew 11:28, "Come to me, all of you are tired, and I will give you rest." So, yun po yung sinasabi ng kanyang salita. And this is the promise of God, no? Na kapag lumalapit tayo at dinudulog natin ang lahat ng ating mga alalahanin, no, ay bibigyan tayo ng kapahingahan ng Diyos. Yan po yung pangako niya. Ano po? Pero ang tanong, lumalapit ho ba tayo? So, ayun po. So, yun po ang pangako ng Diyos. Kaya huwag natin baliwalain ang kanyang mga pangako. No? Na dapat pinagkakatiwala natin ang lahat ng bagay sa Kanya. Minsan po kapag ang tao ay yung bang tendency na kailangan niya, so nagwo-worry na po yan, nag-aalala na, no? At kung sino-sino ang nilalapitan instead na ang Diyos. Ano po? Kaya nga po sinasabi po ng Mateo na huwag kayong mabalisa sa anumang kakanin ninyo o lahat ng inyong pangangailangan. Sabi niya po, at masdan niyo ang mga ibon, sila'y kumakain, dinadamitan ng Diyos kahit hindi sila nagpapagal, no? How much more po tayo mga tao. So ang problema ay hindi po tayo consistent na lumalapit sa Kanya. Kaya nagkakaproblema po talaga tayo. So ang nais ng Diyos ay talaga pong nilalagak natin ang ating buhay sa kung ano ang mayroon tayo. Lumalapit ho tayo sa Kanya. At nagpuproceed tayo sa lahat ng Kanyang mga pangako at katuparan. At sumusunod natin tayo sa Kanyang kalooban. So kaya nga po ang sabi po ng Acts 4:12 or Gawa 4:12 ay kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit sa Kanya lamang ibinigay ang lahat sa ikaliligtas ng tao. So kapag malapit po tayo sa ating Panginoong Jesus, ay talagang lubos po ang pagpapala na ating natatamo. Whether physical
or lalo na po sa spiritual na bagay. So, although kung tutuusin, ang lahat ng bagay ay ibinibigay sa atin ng Diyos, no? Hindi na po natin hinihingi. Lahat yan, no, anumang pangyayari. Pero ano po ang nagiging problema kung bakit hindi nagiging consistent yung biyaya o yung pagpapala ng Diyos, yung gabay niya, yung pag-iingat niya, kasi hindi tayo lumalapit ng palagian sa Diyos. Kaya nga po ang sabi sa awit, sa Diyos mo ilagak, no, ang mga bagay, lahat-lahat na mayroon ka sa buhay mo. Ipagkatiwala mo ito sa Diyos. Tiyak na pagpapala niya ay ibibigay lahat ito. Kung meron po tayong kaisipan o meron po tayong puso na tapat na sumunod sa ating Panginoon, hindi po tayo pagkukulangin o hindi po tayo dadanas ng anumang mga bagay na ikasisira ng ating buhay. Pagkos yung kanyang pag-iingat, ang lahat-lahat, no po, totally na po, ay binibigay ng Diyos kung tayo tapat sa Kanya. Oo, may mga pagsubok sa ating buhay, pero yun po ay part ng training sa atin para makita ng Diyos kung hanggang saan yung ating faith or pananampalataya. So ngayong umaga, nawa po ay na-inspire po kayo sa mga salitang ito mula sa Biblia. Magandang umaga po and good morning. Happy Sunday po. Pagpalain po kayo.